our rules and make sure na i-implement ito. Kasunod din na maliwanag ho na handa na rin ang kulungan ni dating Presidente Digong. Diyan ho. Alam din niya na merong mga karampatang mga penalties kapag ang resource persons ay nag-violate ng rules. Nahanda ho sila na ipatupad ang rules, ipatupad ang batas dito kay dating Presidente Digong. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nako, hindi yun nakalusot itong mga drama, taktika na ginagawa nitong si dating Presidente Digong, sapagkat handang-handa na ho ang kulungan nitong si Digong. Mga kaibigan, kung magugunitan nyo ho, ilang araw pong mainit ang usapin tungkol dito kay dating Presidente Digong sa mga galawan niya na pinapakita sa Republika ng Pilipinas. Bastos ho. Bastos sa lahat ng bagay. Mga kaibigan, binabastos ang Senado. Binabastos ang taong bayan. Binabastos ang Republika ng Pilipinas. At ang tingin niya sa sarili ay walang makakapigil sa kanya at mas mataas siya sa role na pinatutupad sa ating Republika ng Pilipinas. In one word, mas mataas pa siya sa batas. Nako, ay dito sa ibabahagi ko po sa inyo, ay handa na po ang kanyang kulungan at hindi palalampasin ang mga ugali na kanyang pinapakita sa taong bayan, sa mga nagpapatupad ng batas, at siyempre sa Republika ng Pilipinas na umaabuso siya bilang isang ordinaryong tao. Bakit po nating ordinaryong tao ngayon? Hindi na po siya presidente ngayon. Naging presidente ho. Wala na pong sagabal para hindi ho siya magampanan. Wala na pong sagabal para hindi ipatupad ang anumang legal na proseso na managot siya. Datapwat sa puntong ito ay heto na. Handa po ang kanyang kulungan at nakahanda na at desidido hindi ito palalagpasin. Nito pong ibabahagi ko po sa inyo ang kanilang mga isasagawa upang panagutin ang dating Presidente Digong sa ginagawang patuloy at patuloy na pang-aabuso. Heto mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo kapag may pagkakataon ay panoorin, unawain at nang sa ganon, lubos po nating maintindihan. Heto po, shout out po sa lahat. Okay. But of course, we will still extend invitation to the former president dahil yan naman po ang aming talagang layunin. Okay. Nabanggit niyo po kanina, isa po sa mga dahilan ni dating Pangulong Duterte ay lahat naman daw ng gusto niya sabihin na sabi niya na doon sa Senado. Do you agree? Kasi pag tinignan natin yung pagharap niya doon, siya nag-dominate doon eh. I don't think he was asked enough tough questions. Shout out Sir Christian Isguera. Supportahan po natin Sir Christian Isguera. At ipahintulot to ang paggamit ng inyong video clips. At ito nga ho, matindi ang isisiwalat po dito. Panoorin po natin. Siguro mas marami yung mga softball questions Kung ang mga kasamahan namin sa Quadcom ay kontento na dun sa mga nadinig nila, dun sa pagdinig sa Senado, ay malamang hindi na siguro namin iimbitahan ang dating Pangulo. Pero ang ibig pong sabihin, dahil nga may mga imbitasyon na gustong makapagtanong ng direkta sa ating dating Pangulo, ang aming mga miyembro sa Quadcom, siguro hindi pa sila kontento dito sa mga ipinahayag ni former President Duterte sa Senado. Kayo ba? Matindi o ito, desidido, wala pong kawala. Dito ay diretsahan na ang kanilang mga plano nitong Quad Committee kung ano ang dapat gawin at panagutin itong dating Presidente Digong. Meron pong
siyang sagot na ito ay isang joke lamang. So gusto kong matanong, ako personally, ano ba doon yung joke? Ano ba doon yung seryosong tanong? O seryosong statement? Mhm. Kung humarap siya dyan sa Quadcom po, makakalusot ba yung mga pagmumurang ginawa niya sa Senado? Yung panduduro niya sa ilang mga senador? Ay, hindi siguro Christian, kasi the former president was also a former congressman at alam po niya ang rules, no, ng ating mababang kapulungan, no, especially in the conduct of inquiries in aid of legislation, no. Alam niya na hindi ka pwede kasi kapag meron ngang mga resource persons na nagbibigay ng ganyang mga expletives, ang unang ginagawa ay ini-strike off the record yan. Pangalawa ay nire-reprimand. No? On the second warning, meron na pong penalty na pwedeng mag-contempt, no? Yung resource persons. Nako, yan ang kinakatakutan na ho ni Digong. Mga mahal kong taga-subaybay, na i-contempt siya diyan sa Quadcom, kaya hindi ito nagpapakita at hindi sumisipot sa kanyang mga imbitasyon. Maliwanag po naman sa atin na kapag sinabi na i-contempt, ay automatic ho na ikukulong pansamantala diyan sa Kamara dahil sila po ang magko-contempt. Ang maliwanag po diyan, hindi po gagalaw itong ating Kamara, ang Quadcom, na wala pong paghahanda diyan sa gaganapin na balak nilang i-contempt itong si dating Presidente Digong dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman na marami na po ditong batayan na pangabuso kahit sino ang kaharap, babae man o lalaki, bata man o matanda, ay hindi ho mapigilan ang kanyang mga ugali na hindi po dapat gawin, lalong-lalo na po sa usapin na sensitibo na ito po ay ang binabanggit ang kanyang pangalan na siya may pag-amin na pagpaslang sa napakarami. At higit doon pa ho, isa pa rin ay ang kanyang panduduro, pagmumura, bastos, hindi po pwede yan. Diyan po sa Quadcom. Kaya kasunod ho ng kanilang paghahanda dito ho sa pag-contempt ay kasunod din na maliwanag ho na handa na rin ang kulungan ni dating Presidente Digong diyan ho sa Kamara. Hindi po gagalaw yung mga yan na walang kaukulang paghahanda dahil isang dating Presidente ho ang kanilang iko-contempt kapag nagkataon kasabay din ho muli kong inuulit ang paghahanda ng kulungan pansamantala sa Kamara nitong dating Presidente Digong. Ito pa. Nagaganyan. So, we will stick by our rules and make sure na i-implement ito. So kung sakaling umattend siya at magmura, i-contempt ninyo. We will remind him that he knows the rules, he has to follow the rules, at alam din niya na merong mga karampatang mga penalties, no, kapag ang resource persons ay nag-violate ng rules. So baka lalong hindi umattend. We will explain to him. I'm sure natatandaan ni former President yan. Tinatakot nyo naman na Congressman S. Barbers. Yan po si Congressman S. Barbers. Na actual interview ho. At nagbigay ho siya ng salubin, pahayag na handa ho sila na ipatupad ang rules, ipatupad ang batas dito kay dating Presidente Digong. Iyan po mga kaibigan na ang plano dito kay dating Presidente Digong. At planado na ho kung ano ang dapat gawin ho dito kung sakaling umattend ho mga kaibigan sa susunod pa na hearing. Ngayon po ang kabang-abang. Kung hindi man siya umattend ho sa susunod na hearing, ay abangan po natin kung ito ay ipapakontempt kahit wala doon para maisyuhan ng panibagop ng warrant of arrest ng Quadcom ho. Nangyari na ho yan. Dito kay Kibuloy, hindi po umattend. Inisyuhan po ng warrant of arrest. Nangyari na po yan dito sa kanyang putak ng putak na bata din na si Roque. Hindi ho umattend. Inisyuhan po ng warrant of arrest.
at sa marami pang iba, nangyari na po yan. Dapat mangyari din ho kay dating Presidente Digong. Dahil wala pong sagabal, may batayan ho, na kapag hindi talaga ito umattend, dapat ipakontem. At nasa ganun po, pantay-pantay, ipatupad ang tamang rules diyan po sa Kongreso. Ang maliwanag po mga kaibigan dyan, muli kong inuulit, kasabay yun ang paghahanda kung ano ang dapat gawin. Kay dating Presidente Digong ay nakahanda na rin po ang kanyang kulungan, mga mahal, kung taga-subaybay. Muli po isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Please subscribe sa aking new second YouTube channel. I-click lang po nandyan sa comment section ng link. At dito sa aking main YouTube channel, mga kaibigan, kung pwede lang, huwag kalimutan sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Pakisubscribe po. At sa like ko, huwag pong kalimutan isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.